Maalala ko yung nagkasakit ako mag-isa sa bahay dati sa probinsya pa. Binata pa ako that time. Si Papa noon nasa Jensan, yung kapatid ko naman si Eric. Nangingisda. Buwanan din sila kung uuwi. Ako lang talaga mag-isa that time. Ang hirap pala yung magkasakit mag-isa ka kasi kahit ayaw mo humawak ng tubig, kailangan mo magsaing, magluto ng ulam. Hindi naman pwede na tatawag ka pa sa kapitbahay kasi may mga kanya-kanyang buhay din yun eh. Kakahiya pa na hihingi ka ng tulong na buti sana kung kusa. Kung kukusa sila, okay lang. Pero yung hihingi ka pa ng tulong, hindi ko kasi ugali yung hihingi ng tulong. Kasi dati pa, parang survival na yung pagkatao ko eh. Dating wala akong naalala na basta-basta na lang ako hihingi ng tulong. Hihingi man ako ng tulong siguro yung mga palagay kong hindi ko na talaga kaya. May mga bagay kasi rin na hindi natin kaya yung ibang mga ibang pangyayari. Pero yung literal na hihingi ka ng tulong kasi nahihirapan ka, parang bihira lang yan sa akin. Kahit nung time na nandito na ako sa Manila, buhay pa yung ama ko. Tuwing may wala akong pera dito, nahihirapan ako, hindi ako uminda sa kanya. Kasi ang thinking ko, iniisip ko lagi, nandito ako para makatulong, hindi yung ako yung tutulungan. Yun yung thinking ko lagi. Mas okay yung ikaw yung tumulong kaysa ikaw yung tinutulungan lagi. Kasi ibig sabihin nun, pag ikaw yung tinutulungan lagi, ikaw yung parang walang kakayahan, ikaw yung parang walang diskarte sa buhay. Yun yung thinking ko eh. Kaya mo naman yung buhay mo. Kaya yun, siguro nasa sistema ko na yun. Awa ng Diyos na susurvive ko naman madalas. Kasi yun lang naman talaga yung natin bibigay ng lakas eh, yung tiwala natin sa Diyos at panalangin lang lagi. Ang ganda pagka ganun yung mindset natin.